guys! Welcome back to another vlog. Isa na namang Ola yung sisilipin natin, online lending app. And guess what guys, yung loan app na to ay SEC registered. Kaya nga dapat natin sinisilip at huwag nyo munang i-download. Panoorin nyo muna yung video na to and saka na kayo mag-decide kung uutangan nyo to o hindi. So yung pangalan ng loan app ay si Peso Pocket PH na under sa Prima Fintech. At sabi niya nagpapahiram daw siya ng up to 25,000 pesos. Kasi nilip ko at sabi ko, yung terms ito ay dapat pinag-iisipan muna. Kaya panoorin nyo muna yung video na to if you want to know kung okay ba to or dapat na malimutan. It's Ate Red here. Dito online lending apps po yung pinag-uusapan natin. Kasi yung pag-uutang, it's a very serious matter at hindi po yan palaro-laro lang na pipindot-pindot ka lang dyan tapos kakalimutan. Nakaka-affect po to sa ating future loan applications. Kaya dapat siniseryoso at pinag-iisipan. So, ayun na nga guys, yung pag-uusapan nating loan app ay SEC registered. Yung pangalan ay si Peso Pocket PH, under sa Prima Fintech, at may 4.6 stars na siya ha. Talaga bang deserve nyo yung ganitong kataas na rating? Kaya nga guys, huwag nyo munang i-download. Pakita ko muna sa inyo kung anong meron sa loan app na to. Bago ang lahat guys, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. But yung lipstick ko guys, ito siya. Okay, yung lipstick ko na bonggang-bongga yung pagka-red niya ay galing sa kay L'Oreal. Kung bet nyo, meron tayong product sticker. And yung loan app na to guys ay available nga pala sa Google Play Store ha. Kaya dito ko po siya din-download sa aking Samsung na phone. And I know, meron ng bagong Samsung pero bet ko pa rin to kasi napakatibay niya guys. Until now, buhay na buhay pa rin siya at wala akong problema. So kung gusto niyo rin yung ganitong cellphone, meron po tayong product sticker dyan. Yun nga guys, sabi niya 25,000 pesos. Ang dami niya sinasabi. Syempre kung screenshots na yung pagbabasihan mo, yung mga nasa Google Play Store, aba, mukha siyang promising. Pero, huwag muna guys. So, ayun, din-download ko siya at kaagad naman po bumungad yung consent na required niya sa'yo. And hindi ka kasi makakapagpatuloy kung hindi mo yan ibibigay. And ganito talaga basta Ola. So, yung question nito, worth it ba siyang bigyan ng ganitong mga information, di ba? Or magla-login ka kung meron ka ng account or mag-create ka ng account kung wala ka pang account sa kanya. Yun yung ginawa ko guys, kaya wait kayo dyan. Huwag nyo munang i-download. Siyempre, kahit na sinasabi niya ganito yung max loan amount, 20, expect na rin tayo na kung first time tayo, magsisimula tayo sa mababang amount. Okay lang naman guys, magsimula sa mababang amount, 1,000, 2,000, or even 300. Kung okay naman sana yung terms, ito yung dapat nyong alamin. Kaya dapat yung tapusin yung video na to. Provide ka po ng phone number at magpapa-OTP siya sa iyo. So, magpapadala siya ng verification code. Mag-agree ka lang sa kanyang privacy policy at i-click mo yung login. Pabalik tayo sa pinaka-front page niya, pero pwede na tayo mag-continue sa application. And yung next dyan ay magpo-provide ka ng valid ID. Yung mga IDs na tinatanggap niya, kasama po dun yung SSS, yung postal, yung driver's license, GSIS number, PRC number, national ID, pag-ibig, and UMID. Pwede ring passport, tsaka pwede ring PhilHealth. Yung hindi ko magets dito kasi bakit niya pa ilalagay yung voter's ID dito, tsaka yung TIN ko, hindi naman pala recommended, no? Tapos may more ID type, pero walang nangyayari kapag pinindot mo yung more ID type. So, dun ka lang pipili sa kung anong mga na-indicate niya. Yung pinili ko is SSS. Pipicturan mo yung ID mo, tapos magsiselfie ka na hawak mo yung ID. Ipaprovide ka ng full name, yung middle name is optional. Pagkatapos marital status, yung religion, kailangan mo yung i-provide after providing your birth date. Family income, tapos detailed amount of family monthly income. Bali yung total na income ng household nyo. Quantity of children. Bakit ganon? And then magpo-provide ka rin ng address sa loan app na to. So yung Facebook is optional. Huwag nyo nang ibigay kung optional, no? Kasi bakit naman sila hihingi pa ng Facebook kung talaga namang SEC registered sila, no? Hindi niya rin yung purpose of borrowing, nasa inyo yan, kung anong ilalagay nyo, and expected credit amount. So, para ma-manage yung expectations ko, sinabi ko na lang sa kanya 2,000. Kasi kahit na maglagay ka dyan ng 25,000, depende pa rin yan kay system. Subject to evaluation po tayong lahat. Just be conservative na lang. And then, kung nasa Philippines ka daw o hindi, and then employment status. So, kahit na sabihin mo, business owner, self-employed, freelancer, unemployed, pare-parehas lang, hindi na siya hihingi ng payslip or company information. Hindi na po siya ng dalawang contact information and saka siya magpapaselect sa'yo ng limit. So, notice na meron siyang 25,000 po sa taas, pero pag i-show mo, pababa siya ng pababa to 1,000. So, sabi ko, just be conservative kasi depende naman yung kay system kung magkano yung i-approve sa'yo. Ako, kasi gusto ko lang naman malaman kung okay ba yung term niya, kung buo ba siyang matatanggap. Yung in-indicate ko sa kanya dito is 1,000 po. Tapos pinili ko yung 91 days. Usually kung baguhan kasi isang loan app, kahit na sinabi mo gustuhin mo man mag 90 days, sometimes or most likely,
Okay? Based on experience, so sa dami na na-try ko, most likely si system ay usually 1 month, hopefully not 7 days. Pero ganun na talaga yun, basta Ola. So, mag-expect ka ng ganyan. So, baba, hihingi po siya ng cash out information. So, first time lang ako naka-encounter ng ganito na hihingi niya pa yung e-wallet email address. Tapos sa baba, magpo-provide ka ng e-wallet pagkatapos ilalagay mo phone number. Lumabas na yung details or what to expect sa loan app na to. Doon ko na-realize guys na hindi po siya buong natatanggap. So, kung mataas yung loan na pinili mo, syempre mataasan yung ikakaltas niya, mga nasa around 20%. Meron kasi siyang upfront service fee. So, sa 1,000, yung matatanggap mo ay 750.50 na lang kasi kakaltas po siya ng 209. Meron siyang 91 days na nilagay dito. Pinapakita naman niya na next month ka pa simulang magbabayad, may 3 months ka sa pagbabayad, kada term mo is 340.95. So, para sa akin guys ha, iba naman talaga kasi pag advance ka mag-isip. Nasa back of my mind, until such time na makita ko may pumasok na pera at mag-update yung system, I would think na kaagad na baka 7 days lang to. Pero good if 30 days, pero what if 7 days lang? Di napaka-unfair naman kasi nagkaltas siya ng 200 pesos in advance. And bukod sa kaltas, meron pa siyang interest na idadagdag. 23 pesos po. Yung kita niya or yung patong niya, masasabi mo pa rin 209 plus 23. Hindi niya pwedeng masasabing 0% siya. Yung processing fee, kasama yan sa effective interest rate. 91 days to pay siya para lumabas na 7% per month siya sa effective interest rate. Pero what if pag-approve sa'yo, what if 30 days lang to, lalabas siyang sumusobra siya ng 20%? Or what if 7 days lang, mas malala. Alam nyo guys, na sa bagong cap ni SEC sa mga OLA, hindi po dapat lumalagpas ng 12% yung interest or effective interest. Kasama dito yung mga processing fee, yung mga whatever fee na gusto nilang idagdag, aside from the nominal interest rate. At least pinapaalam niya na na hindi po siya buong matatanggap. So, dito pa lang makakapag-decide ka kung i-go mo pa rin o hindi. Guys, hindi naman siya auto-disburse, auto-send. Ikaw pa rin yung magdi-decide kung i-claim mo to o hindi. Kung gusto mo pa rin ipagpatuloy, kahit na alam nyo na nakakaltas po siya, kailangan mo kasi mag-selfie ulit. Kasi meron pa siyang need to verify, magsi-selfie ka. So, twice ka nag-selfie dito, yung isa hawak-hawak mo yung ID mo, at dito sa huli, kung talagang i-claim mo yung loan. So, i-click mo yung selfie verification dyan, para ma-confirm yung application. So, kahit na sinasabi niyang 3 months to pay siya, pero may feeling akong baka bigla itong maging 30 days or 7 days. I may be wrong, but syempre, kailangan advance din tayo mag-isip. So, pinagpatuloy ko yung application, nag-selfie ako, kinik ko yung confirm application, pero ito heads up na lang po na kanina po ako nag-try after lunch, at ngayon, manug-aalas 6 na, wala pa rin, naka-under review pa rin siya guys. So, and I feel like reject na to. Pero at least, alam ko na hindi po buong matatanggap yung loan. At feeling ko rin, baka hindi to 3 months. Or, feeling ko, reject to. Dahil hanggang ngayon, under review pa rin siya. I'm not expecting anything good from this loan app. And kung ako, hindi ko siya marirecommend sa inyo Pero nasa inyo naman kung ipagpatuloy nyo o hindi, at least now, alam nyo kung ano yung process sa pag-a-apply sa loan app na to. Hindi ko naman kayo masasabihan na huwag kayong umutang sa loan app na to guys. Kasi desisyon nyo naman. Yung importante is, alam nyo kung ano yung pinaggagawa nyo with that particular loan app. Kung ano man yung magiging result, ma-approve man ako o hindi, update ko kayo sa aking Facebook. Pero right now, I really feel like reject na to. And kung ma-approve man ako, babayaran ko to. Or kung ma-reject man ako, then magpapadelete ako ng information kasi meron po siyang delete information. At sana naman po, nagdi-delete siya. Para sa akin desisyon ko to na ayoko sa ganitong loan app. So, yun lang. And kung meron akong nakalimutan banggitin about this platform, let me know in the comment section and I will see you on my next vlog. Bye-bye!